Magandang araw mga mahal naming mag-aaral. Kumusta kayo ngayong araw? Ako, si Ginang Marjorie I. Losada, ang inyong makakasama sa isang makabuluhang talakayan para sa ika-4 na linggo dito sa Valenzuela Live, Filipino 6. Alam kong kayo'y nananabik ng matuto para sa panibagong aralin. Kaya naman, buksan ang isipan at maging handa sa mga bagong kaalaman. Bago tayo magsimula, ay huwag ninyong kalimutang mag-react ng thumbs up o heart at i-type sa comment box ang inyong pangalan, paaralang kinabibilangan, at pangalan ng inyong guro sa Filipino. Halina't manood, makinig, at matuto. Bilang pagpapatuloy, hayaan mo na ninyong ilahad ko sa inyo ang mga kompetensyeng nakapaloob sa ating magiging talakayan ngayong araw. Ito ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pagkatuto o MELS. Una, na ilalarawan ng tauhan batay sa damdamin nito at tagpuan sa binasang kwento. Ikalawa, nasasabi ang paksa, mahalagang pangyayari sa binasa na pakinggang sanaysay at teksto. Para naman sa ating layunin, paglalarawan ng tauhan batay sa damdamin at tagpuan, pagtukoy sa paksa at mahalagang pangyayari. Hinihikayat na kayo ay aktibong makilahok sa ating talakayan. Maaaring kayong sumagot sa ating pagsasanay at gawain. Maaari na din kayong magtanong ukol sa ating aralin. Magkomento lamang sa ating comment box at mamaya ipipili tayo ng ilang katanungan na ating bibigyang linaw. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Kahit na bumaba na ang bilang ng kaso ng COVID-19 at maaari na lumabas ang mga bata, ay nananatili pa rin tayo sa new normal situation at patuloy kayo nakapag-aaral sa pamamagitan ng online class. Alam kong iba't ibang emosyon na ang inyong nararamdaman. At kapag tuluyan nang natapos ang pandemya, iyon na ang pinakamasaya at pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng new normal. Kaya bilang panimula, ay may hinanda akong pagsasanay upang sukatin ang inyong kahandaan. Tinawag ko itong ilarawan mo ako. Para sa ating panuto, ilarawan ang tauhan batay sa damdaming ipinapahiwatig sa bawat sitwasyon. Una, matamlay si Noemi sapagkat masakit ang kanyang ngipin. Ngunit umattend pa rin siya ng kanyang online class para hindi mahuli sa kanyang mga aralin. Ang mga pagpipilian ay A. Mabait na bata si Noemi. B. Matiisin at may pagpapahalaga sa pag-aaral ang batang si Noemi. Na-type na ba sa comment box ang inyong sagot? Magaling magabata. Kung ang inyong sagot ay letrang B, kayo ay tama. Para sa ikalawang bilang, masaya ang ginagawa ni Cars ang kanyang mga performance task. Kahit na magkakasabay minsan ang araw ng paggawa, hindi siya nagrereklamo. Ang mga pagpipilian ay A. Masayahin at may positibong pananaw ang batang si Cars. Or letter B, maparaan ang batang si Cars. Na-type na ba sa comment box ang inyong sagot? Magaling mga bata. Kung ang sagot ninyo ay letter A. Para naman sa ikatlong bilang, nasa ika-6 na baitang ang batang si Chas at ang kanyang kapatid ay nasa ika-3 baitang naman. Ngunit, iisang cellphone ang kanilang ginagamit para sa online class. Ginagawa ni Chas ang ibang gawaing pang-paaralan habang matyagang inaantay na matapos sa panonood ng video lesson ang kanyang kapatid. Ano ang katangian ni Chas? Letter A, malaki ang tiwala ni Chas sa kanyang sarili. Or letter B, mapagbigay na kapatid ang batang si Chas. Na-type na ba sa comment box ang inyong sagot? Kung letrang B ang inyong sagot, kayo ay tama. Para naman sa pang-4 na bilang, purely modular ang pamamaraan ng pag-aaral ni Donna. Ganun pa man, hindi siya nalulungkot dahil kapag nakapag-load ang kanyang nanay, ay nanonood siya ng mga video lesson sa DepEd TV. Para sa mga pagpipilian, letter A, maparaang bata si Donna, or letter B, kulang sa diskarte ang batang si Donna. Ano ang inyong sagot? Mahusay mga bata. Kung ang sagot nyo ay letrang A, kayo ay tama. Para naman sa ikalimang bilang, mag-isang naiiwan sa bahay si Cheat dahil nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Alam niya sa sarili niya na makakaya niyang makapasok sa kanyang online class at magagawang mga gawain, kahit na siya ay mag-isa.
Ang mga pagpipilian ay A, matapang ang batang si Chit. Or letter B, may positibong pananaw ang batang si Chit. Ano ang inyong sagot? Magaling mga bata. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, kayo ay tama. Sa bahagang ito naman ng ating aralin, sa pagtuklas ay mayroon kayong kwentong pakikinggan. Narito ang mga gabay na tanong na bibigyang kasagutan sa pagtatalakay ng aralin. Para sa unang bilang, bakit mahalaga na nakapaglalarawan ng tauhan batay sa damdamit at tagpuan? Ikalawa, paano natutukoy ang paksa at mahalagang pangyayari mula sa binasa o napakinggang teksto? Handa na ba kayong makinig? Ang pagbabalik tanaw sa dating bignay ni Michelle B. Corralde. Sakay sa isang lumang jeep si Alan at ang kanyang 3 anak na lalaki. Bunsong babae at si Rosita na asawa nito patungo sa simbahan ng Bignay. Simbahang ito ay isang parokya na matagal nang sinasadya ni Alan ng kanyang mga magulang at kapatid noong siya ay bata pa lamang. Naniniwala kasi ang mga matatanda na may dalang swerte daw ang parokya na iyon. Inilibot ni Alan ang paningin mula sa bakuran ng parokya at sa bandang kanan ay naroon na ang malawak na subdivision. Nangiti si Alan at sinabi sa mga anak, "Alam niyo ba, noong araw ay dyan kami nagpupunta ng mga tita at tito ninyo. Maraming punong kahoy at malawak na parang ang lugar na iyan. Napakagandang tanawin." "Talaga po, tatay?" ang namamahang tanong ni Botchok. "Oo, anak. Tuwing buwan ng Pebrero, gabi-gabi kaming dumarayo riyan dahil may peryahan sa lugar na iyan." 11 kasi ng Pebrero ang pista ng Bignay, ang wika ni Alan. Nabakas pa sa mukha ang saya habang ikinukwento sa anak ang kanyang karanasan. Tuwing buwan naman ng Nobyembre, isinasama ako ni Lola Passion ninyo kapag sila ay nangangaluluwa. "Ay naku, sabi ko sa inyo, sandamukal na manok ang inuuwi namin noon, bukod pa sa masarap na sopas na inahain sa amin ni Kagonyang. Puso rin ang tinatawag na digiran noong araw. Halimbawa, Lunes ay kinatatatonyo kami kakain. Kinabukasan naman ay kinakasedra kami magsisipag-almusal. Araw-araw ay may nagpapakain ng libre. Palibhasa ay sariling ani pa ang mga bigas at gulay noong araw at halos lahat ng bahay ay may alagang native na manok. Nakangiting lahat ng ama." Tay, ang sabi po ni tita, kapag bakasyon sa eskwelahan ay nagpipiknik daw kayo dito. Dito daw po sa Bignay, ani na Buknoy. Oo, madalas kaming dumayo ng picnic dyan kasama ko ang mga kaibigan namin at kaklase sa Bible study na ginaganap tuwing bakasyon. Dito kami dinadala ng aming mga katekista sa huling araw ng Bible study. Nagdadala sila ng maraming pagkain tulad ng nilagang saging, ginataang bilo-bilo, hinog na mangga, tinapay at turon. Masaya po pala tayo ang kabataan ninyo. Marami po kayong nagagawa kapag bakasyon. Di tulad namin ngayon na wala nang maakyat na puno. Ang wika ni Buboy. Oo, di tulad ninyo ngayong mga kabataan. Hay, magusto pang mag-cellphone at maglaro sa computer kaysa makisali sa mga Bible study kapag wala nang pasok. Naka-SMID na wika ni Rosita. Naku anak, madalas man nating akyatin ang mga punong sampalok at duhat. Dito noong araw, mula sa karatig na barangay ay talagang dinarayo namin ang Bignay. Ang mga murang usbong at bunga ng sampalok at duhat ay pinapakyaw sa amin ni Aling Biring, kaya may pambili kami ng bag at sapatos para sa pasukan. Marami ring puno ng Bignay dito, kaya nga Bignay ang pinangalan sa barangay na ito, ang mahabang salaysay ni Alan. Ano po ba ang lasa ng bunga ng Bignay? Ang tanong ni Elaine. Nalukot ang mukha ni Alan nang sagutin ng bunso. Naku anak, may matamis pero madalas ay maasim. Sayang nga lamang at nawala na ang dating parang dito sa Bignay. Wala na rin ang mga bukurin at malalaking punong kahoy dito. Madalas naming inaakyatan. Diyan sa bahaging iyan,
ang sakayan noon ni Tata Elyong. Subalit ngayon ay puro kabahayan na ang iyong matatanaw. Di tulad noong araw, kahit nasa ibang baryo ka ay matutukoy mo kung kani-kaninong bahay ang nasa kabilang ibayo. Aluwagin noon ang lolo ninyo at marami siyang nagawang bahay dito noong araw. Dagdag pa ni Alan, na bahagyang kumilimlim ang mukha habang nagsasalita. Tay, para po palang probinsya ang Bignay noon. Namiss ko tuloy ang bakasyon natin noong isang taon sa Bicol. Marami po kasing puno doon, ang wika ni Botchok. Nay, pwede po ba akong bumili ng popcorn doon? Paalam ni Elaine sa ina, sabay turo sa kabilang kalye. Naku anak, huwag na, mag-uumpisa na ang misa. Ang nandudumilat na saway ni Rosita. Ilang sandali pa, itumunog na ang piano, hudyat nang sisimula na ang misa. Nagustuhan ba ninyo ang kwento? Ngayon naman, idumako tayo sa pagsagot ng mga tanong mula sa kwentong inyong napakinggan. Unang bilang. Para sa unang tanong, batay sa pangyayari, anong araw naganap ang tagpo sa kwento? Letter A, araw ng Sabado. Letter B, araw ng Linggo. Or letter C, araw ng Martes. Naitype na ba sa comment box ang iyong sagot? Mahusay mga bata, kung ang sagot ninyo ay letrang B, kayo ay tama. Para naman sa ikalawang bilang, anong damdamin ang ipinahayag ni Alan sa kanyang pagkukwento? A, malungkot at may panghihinayang. B, masaya at may pananabik. Or letter C, lahat ng nabanggit. Naitype na ba sa comment box ang inyong sagot? Magaling magang bata kung ang sagot ninyo ay letrang C. Para naman sa ikatlong bilang, paano inilarawan ni Alan ang ilang lugar sa Bignay? Letter A, mabatong lugar noon. Letter B, magubat na lugar dati. Or letter C, noon ay maraming punong kahoy at may malawak na parang ang lugar. Naitype na ba sa comment box ang inyong sagot? Mahusay mga bata kung ang sagot ninyo ay letrang C. Para naman sa ikaapat na bilang, bakit namangha ang mga anak ni Alan sa kanyang ikinuwento tungkol sa mga karanasan niya noong kabataan? At ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. Letter A, dahil sa pagbabalik tanaw ng kanilang ama sa dating itsura ng Bignay. Or letter B, dahil sa mga kakayahan ng kanilang ama. Or letter C, dahil sa nakapasyal sila sa lugar na sikat. Ano ang inyong sagot? Tingnan nga natin kung parehas tayo. Kung ang sagot niyo ay letrang A, kayo ay tama. Para naman sa huli at ikalimang bilang, kung ikaw ang papipiliin, alin ang mga bagay na nais mo ring maranasan na katulad ng naranasan ni Alan sa panahon ng kanyang kabataan at bakit? Para sa mga pagpipilian, A, mag-picnic sa malawak na parang tuwing bakasyon kasama ang mga kaibigan. Or letter B, makapaglaro sa perya kapag papalapit na ang araw ng kapistahan. Or letter C, lahat ng nabanggit. Alin sa mga yan ang nais niyong maranasan kagaya ni Alan? Parehas ba tayo ng sagot? Tama, magaling. Ang sagot ay letrang C. Sa pagkakataong ito naman ay lilinangin sa inyo ang unang kompetensi mula sa kwentong inyong napakinggan. Paano mailalarawan ang tauhan batay sa damdamit at upuan? Inyong tandaan, ang paglalarawan sa katangian ng isang tauhan ay maaaring manghinuha sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang kanya ipinikilos. Paano ito nagsasalita at kung paano nagpapakita ng kanyang reaksyon sa mga sitwasyon sa kwento, kung saan ipapahayag niya ang kanyang damdamin. Mula pa rin sa kwentong inyong napakinggan, isa-isahin natin ang mga tauhan sa kwentong ang pagbabalik tanaw sa dating Bignay. Si Alan, di ba't siya emosyonal? Iba't ibang damdamin ang naipahayag niya nang magbalik tanaw siya sa dating Bignay noong kabataan. Ngayon naman, nakilala natin ang mga anak. Sila ay naging good listener, nakapagbibigay ng kanilang saloobin matapos makapakinig sa kwento ng kanilang ama tungkol sa naging karanasan noong kanyang kabataan sa dating Bignay. Para naman kay Aling Rosita, siya di ba ay naging mapagmasid sapagkat nakapagbigay ng puna para sa mga kabataan noon kumpara sa mga kabataan ngayon. At para naman sa buong pamilya, sila ay makadiyos
sapagkat sama-sama na nagsisimba tuwing araw ng linggo. Mula pa rin sa kwentong napakinggan, paano matutukoy ang paksa at mahalagang pangyayari? Ang paksa ay tumutukoy sa pangunahing pinagtutungkulan o pinag-uusapan sa loob ng isang babasahin. Maaari mong makita ang paksa sa mabagat pa lamang ng babasahin. Ang paksang pangungusap ang magsisilbing gabay upang matukoy ang pinakadiwa ng pangungusap. Ganun pa man, maaari mo ring agad na matukoy ang paksa kung itatanong mo sa iyong sarili kung ukol saan o ano ang pinag-uusapan sa tuwing ikaw ay nagbabasa. Samantala, ang mahalagang pangyayari naman sa loob ng isang akda ay matutukoy sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga pangyayari. Alin sa mga sumusunod ang paksa ng kwentong ang pagbabalik tanaw sa dating Bignay? A. Tungkol sa simbahan ng Bignay. B. Tungkol sa dating itsura ng Bignay. Or letter C. Tungkol sa kabataan ni Alan. Ano ang inyong sagot? Nakita na ba ang paksa? Kung letrang B ang inyong sagot, kayo ay tama. Alin naman sa mga sumusunod ang mahalagang pangyayari sa kwentong ang pagbabalik tanaw sa dating Bignay? Ang mga pagpipilian ay A, ang pagsisimba nila Alan kasama ang buong pamilya. Letter B, nalaman ng mga anak ang kwento tungkol sa pinagmulan ng Bignay. Or letter C, parehas na mahalagang pangyayari ang A at B. Ano ang inyong sagot? Alin ang mahalagang pangyayari sa dalawa? Magaling mga bata, kung ang sagot ninyo ay letrang C, kayo ay tama sapagkat parehas silang mahalaga. Ngayon naman ay oras na para sa inyong gawaing pagpapaunlad. Para sa panuto, basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong. Ang pamagat ng kwentong inyong papakinggan ay pinamagatang Worth It. Ito ay sinulat ng inyong lingkod, Marjorie I. Losada. 8 linggo meron ng isang markahan. Matapos ang 8 linggong pag-aaral, pagsagot sa mga assessment test, at paggawa ng performance task, ay may 2 araw na ilaan para sa division assessment test for first quarter. Layunin nito na masukat ang mga kaalamang natutunan mula sa mga kompetensing nakapaloob mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto. Kung sa bawat asignatura ay matagumpay na naituro at may ganap na pagkatuto. Ang assessment test ay sinagutan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng Google Forms. Ang mga mag-aaral naman na nasa ilalim ng purely modular ay hinatiran ng kanilang mga gurong tagapayo ng sasagutan. Sa gitna ng sikat ng araw, habang binabagtas ang daan papunta sa mga bahay-bahay ng mga mag-aaral, ay may ngiti pa rin sa kanilang mga mukha. Bit-bit nilang pag-asa na matatapos ang nakalaang asignatura sa bawat araw. Iba't ibang emosyon ang nadama ng mga gurong tagapayo sa mga oras na iyon dahil kahit pa magkakaiba ang pangkat ang kanilang hawak at magkakaiba ng lugar ang kanilang pupuntahan, ay mas pinili nilang magsama-samang puntahan ang mga mag-aaral na purely modular. Totoo naman kasing mas masarap tahakin ng daan kapag may kasama. Hindi ka makakaramdam ng pagod dahil alam mong may kasama ka. At kaagapay, kaya ang ngiti ay hindi naaalis sa mga mukha ng mga gurong nagbabahay-bahay. Mahihatid lamang ang gamitang susukat sa kanilang natutuhan. May tagpong halos madurog ang puso ng mga gurong tagapayo dahil nadat na nila ang isang nanay na nangangalakal. Kahit patanghaling tapat, hindi maikukubli sa mukha ng ina ang kanyang magkahalong damdamin. Mangiyak-ngiyak sa tuwa habang kami ay inaasikaso. Napalitan ng lungkot at pagkahapo ang nadama ng mga gurong tagapayo nang magsimulang magbasa ang mag-aaral at masagutan ang assessment test. Nakasisiguro sila na kahit pa purely modular ang kapwa nagtatrabaho ang mga magulang, ng karamihan ay pinaglalaanan ng oras ang kanilang mga anak na maturuan. Naging matagumpay ang pagsasagawa ng assessment test dahil sa pag-home visitation ng mga gurong tagapayo, kabilang ang mga mag-aaral na purely modular, sa 100% na nakapagsagot sa pagsusulit. Para sa unang markahan, kaya sila ay nakapagwika ng worth it ang sakripisyo at hirap natin ngayong araw. Tunin ano man ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon para sa bata, para sa bayan.
Para sa gurong tagapayo, gagawin nila ang lahat para sa kanilang pag-aaral upang makapaghatid lamang ng kaalaman. Ngayon naman ay para paunlarin kung lalo ang inyong natutunan, narito ang gawaing pagpapaunlad at pagpapayaman ng kaalaman. Para sa panuto, mula sa piling pahayag sa tekstong napakinggan, ilarawan ng mga tauhan batay sa damdamin at tagpuan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1, sa gitna ng sikat ng araw habang binabagtas ang daan papunta sa mga bahay-bahay ng mga mag-aaral, ay may mga ngiti pa rin sa kanilang mga mukha. Para sa mga pagpipilian, letter A, masipag, B, matyaga, C, may malasakit sa mga mag-aaral, or letter D, lahat ng nabanggit. Ano ang inyong sagot? Parehas ba tayo mga bata? Mahusay mga bata kung ang sagot ninyo ay letter D, lahat ng nabanggit. Para naman sa ikalawang bilang, bitbit nilang pag-asa na matatapos ang nakalaang asignatura sa bawat araw. At ang mga pagpipilian ay A, may malasakit sa mga mag-aaral, B, may positibong pananaw, C, may paninindigan, or letter D, lahat ng nabanggit. Ano ang inyong sagot? Tama mga bata, kung ang sagot ninyo ay letter B. Para naman sa ikatlong bilang, kahit pa magkakaiba ng pangkat ang kanilang hawak at magkakaiba ng lugar ang kanilang pupuntahan, ay mas pinili nilang magsama-samang puntahan ang mga mag-aaral na purely modular. Para sa mga pagpipilian, letter A, nagkakaunawaan, B, nagtutulungan, C, nagkakaisa, o D, lahat ng nabanggit. Ano ang inyong sagot? Tingnan ko nga kung parehas tayong muli. Magaling mga bata, kung ang sagot ninyo ay letrang C, kayo ay tama. Para sa ikaapat na bilang, nadatnan nila ang isang nanay na nangangalakal kahit patanghaling tapat. Hindi maikukubli sa mukha ng ina ang kanyang magkahalong damdamin. Mangiyak-ngiyak sa tuwa habang kami ay inaasikaso. Alin sa mga pagpipilian? Ang inyong magiging sagot? Letter A, emosyonal, B, matyaga, C, masipag, or letter D, lahat ng nabanggit. Tingnan ko nga kung parehas muli tayo ng sagot. Mahusay mga bata, kung ang sagot ninyo ay letrang D, kayo ay tama. Para naman sa ikalimang bilang, ang isang mag-aaral na nasa ikatlong baitang na napuntahan naman ay masaya nag-aalaga ng kanyang nakababatang kapatid. Para sa mga pagpipilian, A, mabait, B, masunurin, C, mapagmahal sa kapatid, letter D, lahat ng nabanggit. Ano ang inyong sagot? Na-type na ba sa comment box? Tingnan ko nga kung kayo ay tama. Mahusay mga bata, ang sagot ay letrang D. At narito ang mga karampatang antas ng inyong score. Para sa mga nakakuha ng 5, napakahusay. Para sa mga nakakuha ng 3 hanggang 4, magaling. Ang nakakuha naman ng 1 hanggang 2 ay pagbutihin pa. Para naman sukatin ang ikalawang kompetensi, narito ang aking hinihanda. Ano ang paksa ng tekstong inyong napakinggan? A, tungkol sa mga katangian ng mga guro. B, tungkol sa sinagawang division assessment test for first quarter. Na-type na ba sa comment box ang letra ng inyong sagot? Magaling mga bata kung ang sagot ninyo ay letrang B. Ngayon naman ay magre-react kayo ng happy face kung ang pangungusap ay mahalagang pangyayari sa tekstong napakinggan at sad face naman kung hindi. Para sa una, pagbibigay ng assessment test for first quarter. Ano ang inyong reaksyon? Happy face o sad face? Na-type na ba? Tingnan ko nga kung tama kayo. Magaling mga bata, iyan ay happy face. Pangalawa, pag-home visit ng mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Happy face or sad face ang inyong comment? Tingnan ko nga kung kayo ay tama. Mahusay mga bata. At ang ikatlo, parehas na nasa trabaho ang mga magulang. Ano ang inyong sagot? Happy face pa rin ba o sad face na? Tingnan ko nga kung parehas tayo. Magaling mga bata. Inyong isa puso. Mahalagang natutuhan ninyo ang kasanayang makapaglarawan ng tauhan batay sa damdamin at tagpuan, sapagkat na ipapakita ninyo ang husay sa pagbibigay ng puna. Gayon din, mahalaga na natutuhan ninyo ang kasanayang makatukoy ng paksa at mahalagang pangyayari mula sa binasa o napakinggang teksto, sapagkat nalinang sa inyo ang pagkakaroon ng mapanuring isipan. Ngayon naman, idadako na tayo
sa inyong pagtataya. Handa na ba kayo? Para sa panuto, ilarawan ng tauhan batay sa damdamin at tagpuan. I-type sa comment box ang inyong sagot. Ginagawa ni Drew ang kanyang performance task habang nakikinig ng musika. Naniniwala siya na matatapos niya ang lahat ng mga gawain. Si Drew ay, sa pagkakataong ito mga bata, ay wala kayong pagpipilian. Ang gagawin niyo lamang ay ibibigay ang katangian at ilalarawan ang pinag-uusapan. Nakapag-type na ba ng inyong sagot? Kung ang inyong sagot ay narito, may positibong pananaw at may tiwala sa sarili, alin sa dalawa kayo ay tama. Para sa ikalawang bilang, gabi-gabi bago matulog, ay taimtim na nagdarasal si Sus. Si Sus ay patlang. Ano ang katangian ni Sus? Na-type na ba sa comment box ang inyong sagot? Si Sus ay maka-Diyos, may pananalig, or pananampalataya sa Diyos. Alin sa dalawa ay tama rin. Para naman sa ikatlong bilang, maliksing inaayos ni Atrius ang kanyang mga gamit pagkatapos ng online class. Si Atrius ay patlang. Ano ang kanyang katangian? Na-type na ba sa comment box? Alin sa dalawa ay magiging maarim yung sagot? Si Atrius ay masinop or may pagpapahalaga sa mga gamit. Para naman sa ikaapat na bilang, habang abala sa online class ang magkapatid, mas siya namang nagluluto ng pananghalian ang kanilang nanay. Ang nanay ay patlang. Ano ang katangian ni nanay? Na-type na ba sa comment box? Kung ang na-type ninyo ay maasikaso o mapagmahal, alin sa dalawa ay tama. Para naman sa ikalimang bilang, matapos ang oras ng trabaho ng kanilang tatay, ang isip ay makauwi kaagad ng bahay. Laging may bitbit na munting pasalubong sa mga anak. Ang tatay ay patlang. Ano ang katangian ni tatay? Na-type na ba sa comment box? Si tatay ay maalalahanin. Ngayon naman ipagsagot sa mga tanong mula sa comment box. Sa pagkakataong ito, sa tulong ng ating moderator na si Ginang Josephine R. Soriano, ay maingat na tiningnan ang ating comment section at may katanungang naitala mula sa mag-aaral ng Paaralang Elementarya ng Disiplina Village, Bignay. At ito ay si Cedric Domingo, sa ilalim ng pamamatnubay ni Binibining Michelle Corralde. Ang kanyang tanong ay, maaari po ba na may larawan ang tauhan base sa ikinikilos lamang? Oo anak, maaari na mailarawan ang tauhan base sa ikinikilos lamang, sapagkat lumalabas sa nagiging aksyon o kilos kung anong damdamin at pag-uugali meron ang tauhan. Kung kayo ay may iba pang katanungan, ngunit kung ito ay hindi na ninyo na-type sa comment box, huwag mag-alala at maaaring itanong ninyo ito sa inyong guro sa Filipino sa follow-up session. Ngayon naman, ibalikan natin ang mga kasanayang pangpagkatuto na dapat na sa inyo ay nalinang. Una, na ilalarawan ang tauhan batay sa damdamin nito at tagpuan sa binasang kwento. Ikalawa, nasasabi ang paksa, mahalagang pangyayari sa binasa o napakinggang sanaysay at teksto. Kayo ay matagumpay sa mga gawain natin ngayong araw. Nagamit nyo ang inyong mga karanasan at naiugnay ito sa ating naging aralin. Inaasahan ko na gagalingan ninyo ang pagsagot sa mga gawain sa inyong module. Narito ang mga gawain para sa inyong takdang gawain. Narito ang mga gagawin sa module. Pagyamanin, gawain 1 at 2. Ito ay makikita sa pahina 18 hanggang 19. At isagawa na makikita sa pahina 20. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa Filipino. Naway maging makabuluhan ang inyong panonood at maraming nadagdag na kaalaman. Hangad ko na sa susunod nating pagkikita ay patuloy kayong makibahagi sa ating talakayan. Sa bagong mukha ng inyong pag-aaral, isa ang FB Live upang patuloy na may sulong ang edukalidad. Tandaan, ano man ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Pagpalain nawa lahat kayo ng poong may kapal. Manatili sa inyong mga bahay upang maging ligtas. Gawing inspirasyon ang inyong mga pangarap at mga mahal sa buhay upang lalo kayong maging masipag at masigasig sa pag-aaral. Maraming salamat mga bata sa inyong panonood at aktibong pakikilahok. Hanggang sa susunod na talakayan, paalam!